Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Biyernes, padayon nga pag-ulan sa probinsya sa Iloilo ginabantayan bangon sa tubig baha nga posible magpanaog sa syudad sa Iloilo. Hindi magdubo sa 20 kabalay sa Iloilo City naguba bangon sa mabaskog nga balod, 28 ka barangay may baha pa. Pila ka banwa sa Iloilo ginbaha, pila ka dalan sa New Lucena Iloilo hindi malabayan. Bangkay sang lalaki nga nagpangisda pisar mabaskog ang balod sa Tigbawan na sapwan sa Barangay Ortiz, Iloilo City. Laptop ginkawat sa sulod sang nakapark nga salakyan sa Bacolod City. Insidente na huli ka. Kagkasal sang mag-asawa sa Sipalay City wala na punggan sang baha kag malain nga tiyempo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka balay sa Iloilo City nagkalaguba bangod sa mabaskog nga balod, 28 ka barangay, padayon pa ginabaha. Samtang probinsya sang Negros Occidental, ginpaidalom sa state of calamity bangod sa epekto sang habagat. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginpang tumpok sa cover gym sa Barangay San Juan Molo ang nagkalagawa nga parte sa pila ka balay sa barangay bangod sang mabaskog nga balod. Isa na diri ang balay ni Liomar nga naguba ang kusina. Bali ang kuan ng aligi kay sige kuan ka mga kahoy dagko. Ano pang tabtab ko na lang kay kung hindi ko kuan tabtabon. Ubos kita na ng balay. Suno sa punong barangay, hindi magnubo sa pulo ka balay ang nagkalagawa sa ila barangay. Yung mga pumuluyo din nagabululig man labi na gid sa mga tanod rescue man eh. Sa Barangay General Huge sa Iloilo City proper, ginlupad naman sang mamadlos nga hangin ang atop sang sining nga balay. Temporaryo lang anay ini ginbutangan sang tarapal. Nagbuhawi gid pagsaka ko mo nakasagingan namon balay. Nasubuan gid sir eh. Kay first time lang nagtabo sa mo. Apisar sa mabaskog nga mga balod kag mamadlos nga hangin, nagapabilin sa gihapon ang pila ka mga pumuluyo sa coastal barangay sa Iloilo City bangod nahadlok sila nga bayaan ang ila nga mga puluyan. Sa datos ang Iloilo City DRMO, 28 ka barangay ang nagapabilin nga ginabaha bangod sang pag-ulan-ulan. Padayon man ang monitoring sang CDRRMO sa level sang tubig sa mga suba sa syudad. Nabantayan is ang tubig nga nagadulhog coming from our upstream nga areas but luckily as per monitoring naton na kaya siya i-capture sang flood control project naton. Nagapangayo naman sang bulig ang Iloilo City LGU sa Department of Health kag partner LGUs bangod madubo na ang supply sang doxycycline kontra sa sakit nga leptospirosis. Ginpaidalom na sa state of calamity ang Bilogan Negros Occidental bangod sa alit sang abagat. Sa datos ang probinsya, masobra 35,000 ka pamilya sa 21 ka LGUs ang apektado sa baha bangod sa mabaskog nga ulan sang tinalikdan nga inadlaw. To address the typhoon freezing and at the same time the incoming typhoons. We've already been forewarned by Pag-asa that there are more typhoons coming in. Magluwas sa epekto sang habagat, isa man sa inbasehan sang deklarasyon among halit sang red stripe soft-scale insects sa mga pananom sa probinsya. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. 14 ka banwa sa probinsya sang Iloilo naka-eksperyensya sang pagbaha. Pila ka mga dalan mabudlay nga malabayan sa mga salakyan. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Poblacion West sa banwa sang Uton, Iloilo. John? Jared, bangod sa padayon yung pagbuo sa mamunag nga ulan, halin pa sa mga nagliligad ngayon adlaw, pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang ginbaha. Wala na lang ginpilit na Daynanay Renalin nga magtabok pa sa sining nga dalan pasulod sa barangay proper sa barangay Bitaog, Gaha, New Lucena, Iloilo bangod sa baha.
Ginakulbaan sini ang posible pagkaaberya sa ilang motorsiklo. Halin pa sa nagligan nga adlaw ang amo sini nga sitwasyon sa lugar kag mas mataas pagid kuno tubig kahapon. Kadalom gid kay hindi kami makatabo kay kadalom gid sang tubig halin sang isa pa ka adlaw pag umpisa gid sang ulan. Dalom dayon kay diya tanan ang tubig nga nagaagi mo. Si Manong Jobert ginlusong na lang ang tubig baha bangod kinahanglan na gid sini nga magtabok padulong sa ilang balay sa barangay Pasil, New Lucena nga tubtob subong ginabaha man. Budlay perwisyo gisa kanamon nga gaubraman. Pati ang mga humayan daw dagat na kung tulukon bangod mataas ang level sang tubig. Sa datos ang New Lucena MDR-RMO 13 ka mga barangay sa banwang naka-record sang pagbaha. Nagapatigayo na sang relief operation ng LGU sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan. Kalabanan ang aton nga low-lying areas diri sa New Lucena, ang aton nga mga farmlands amo ang greatly affected based sa initial nga assessment naton. Magluwas sa New Lucena may 13 pa ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo nga apektado sa pagbaha base sa datos ng PDR-RMO. 9,529 ka mga individual halin sa 70 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha sa probinsya. Ang nabantayan naton sa unang kasubaan, subong talamnan ng bantayan naton. That's the reason also sa Ahoy kag sa San Dionisio naton, talamnan nga wala na sing outflow, tapos intense rainfall. Amo tong naglaktod siya sa aton mga highways. Wala pa sang planong Iloilo Provincial Government nga magdeklarar sang state of calamity. 3 na kabanwa sa probinsya sang Antique ang ginpaidalom sa state of calamity bangod sa epekto sang habagat. Nagdugang dire ang banwa sang Kulasi. Sa datos sang Kulasi MDR-RMO, 44 ka mga barangay ang apektado sang pagbaha kag babaskog nga balod. Masobra 18 milyon pesos ang halit sa agrikultura samtang 283 milyon pesos naman sa infrastruktura. Una na nagdeklarar sang state of calamity ang banwa sang Sebaste kag Barbaza. Samtang nasapwan sa hunasan sa barangay Malandog, Hamtik-Antique ang patay na nga leatherback sea turtle upon pawikan. Suno sa MDR-RMO, posible nga napatay ang pawikan bangod sa malain nga tiyempo. Gilayon man ini nga ginlubong. Sa Western Visayas, 3 ang kumpirmado nga napatay kag 3 man ang nagapabilin pa nga missing bangod sa malain nga tiyempo. Stay muna tayo sa ating sa loob ng bahay. Siguraduhin lang natin na safe yung bahay natin sa flooding at saka sa landslides. Jared, ginalauman nga buwas na magagwa sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Emong apang suno sa PDR-RMO Iloilo. Padayon sa gihapon ng malain nga tiyempo tubtob karon sa gabi sa probinsya sa Iloilo. Gani panawagan nila sa mga nagapuyo sa mga low-lying areas na gilayon nga mag-evacuate kung kinahanglan. Jared? Madamo gate ng salamat sa detalye. Kapuso John Sala, halong kamudera. Sa iban pang balita, bangkay sa 33 anyos nga lalaki nga nagpangisda apisar mabasko ang balon sa Tigbawan na sapuan sa Iloilo City proper kaina sang aga. Si Kim Salinas nakatutok. May abala sa amon, hulaton kita na bisa matabo nga makaon. Kay timing nga kang umibis, wala kami duty. Wala talaga pamilin-milin na ginadugsig na paganing karwana mo nga bata. Daw malipong samtang nagatalingison si Vivian Dilig. Ini matapos na sapuan niya nagasampay sa hunasan sang Barangay Ortiz, Iloilo City proper kay nasangaga ang bana sini nga si Ronel Dilig. Ini ang 33 anyos nga managpangisda nga nalumos sang Hulyo 23 samtang nagapangisda o podang iamay apisar nga mabaskog ang balod sa Barangay Namukon, Tigbawan, Iloilo. Abi nila may sapat naman nga nasampay sa amon. Nya ho baboy. Nya pero sang uligin ng taon nila hindi baboy kay may kay balihublas na siya. Si Ronel ang daw halos hindi na makilala sang iyang mga himata bangod naghabok na ang lawas ini. Apang positibo kagin kilala sang amay sini bangod sang suksok ako lintas kag relo. Ang palatandaan ko ang mga playboy abla. Sa nang relo parehas kami. Sana ang kokoya may buka na natandaan ko na sa una mo. O ay na sa pika mo may magbagbalo nga lipong sa sige Nagabayaw pa ang duha kamot sang bangkay ni Ronel. Sometimes siguro pag-uulog niya, struggle man ng ato niya biktima nga makalangoy. Of course, presume na ito, gabaloy na siya maglangoy. Batos ba tungod sa kapaskog sa balon, wala niya masarangan. Sunod sa PCG Iloilo, madamo sila sa nabaton niya report sa pagkalamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kalabanan diri ang mga managpangisda nga nagarisgo sa gihapon magpalawod sa piyak sa malain nga tiyempo. Kung hindi gid malikawan niya magpalawod, dapat magdala sang safety gears kasubong sang life jacket o kung anuman nga improvised floating device. Safety equipment yung paklawag ko, sir. Still, it's not 100% guarantee to keep them safe sa tukas ng laod. Sige. It's always better, sir, not to venture out sa inclement weather.
sir. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros Kagpanay, mangin kauputan si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. Sa Bacolod City, mga kapuso, Mambulok Creek, paghahawanan na agad mapahaganagan ang baha sa syudad. Mga nag-aisar sa palibot sini, paghahalino, yaring balita nga itong gintutugan. Natalaan na nga magpatigayin sa clearing operations ang Bacolod City LG sa palibot sang Mambulok Creek. Mismo ang outfalls ng waterways ang una nga hawanan kung sa din 50. Subong ka mga pamalay ang nahamtang. We pointed out na amon siya ang mga critical ni areas para ma-mitigate niya ang mga flooding. Ang sa rivers naton, like in the Banago Creek, sa Bakmanayin or sa lapit sa outfall, may mga illegal structures. Tanalupang doon nga sa subong, ginalaksam sa illegal structures kasubong sa mga pamalay ang dako nga bahin sa palibot ng creek. Ang residente nga si Dimple, handa man kuno maghalin basta may sayluhan. Yeah, okay man lang na yan, basta may relocation lang kami sir. May relocation. Okay lang man na yan sir. Importante, may kami patindugan nga balay. Ang ibang mga residente aminado nga kapila nakabeses sila ginpahalin sa lugar apang nagabalik ihapon. Nag-board lang ko diyo sa tupad namon. Tapos ang way na okay ng tanan na pwede. Nag-ano lang ko anay, nagtukod-tukod lang ko diyan ay pagpayag. Pagatutukan man ang dredging operation sa lugar. Kadamo sa mga layon sa kilid ka nag-amper sang tubig kung magilig. Tikilang lang tayo i-clear out ano yung sapa. Kaya bisan magtaas ang taob, may patweng tubig panaob. Target nga mapapanaugan sa notice to vacate ang pila ka illegal settlers agud makapreparar na sila. Ginahikot pa sa LGU ang makinahanglanon nga dokumento agud maplastar sa Bacolod Housing Authority ng relokasyon sa illegal settler families. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagnubo sang inflation, hindi mabatyagan sa pila ka mga Ilonggo. Pagsaka sa presyo sang gatong, perwisyo para sa mga motorista. Si John Sala nakatutok. Nanginiimbokada sa ikatlo ka State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang 2024 ang paghatag sini sa igtalupangod sa presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Nagpasalig ini sang dugang mga programa agud masolusyonan ang ining mga issue sa idalom sang iya administrasyon. Sa bulan sang Hunyo, yara na lang sa 1.4% ang inflation rate sa pungsod apang hindi kuno ini mabatyagan sang pila ka mga Ilonggo, kaangay na lang ni Manang Rose. Isda, baboy, karne, utan kag iban pa nga mga pang-adlaw-adlaw nga kinanglanon ang mabakal ni Manang Rose sa iya 1,000 pesos. Sang una, budget na ni sa isa ka semana. Apang subong, haluson na lang ini nga makaigo sa 3 ka adlaw bagod sa tuman kamahal sa mga balaklon. Ang maiguan na kwarta mo naman nga sang una nga kung pila budget mo eh. Wala nyo ginabatyagan bali mamang ginahambal nila nga nagnubo ang presyo sa mga balaklon? Wala. Sobra pa gani. Magluwas sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon nga nagamahal. Dugang pa nga palasanon ang pagsaka sa presyo sang gatong. Wala na kuno sang take home kung kaisa si Manang Ronilo bangod ang yakita. Nagakadto na lang sa gatong. Tuman kamahal na kuno sa karon ang gatong kung ikumparar sang una. Ang nubo ya sa lape pagsaka ya 2 piso. Budlaya nagiguro kami. Magsaka ang gatong. Kaya plit yan ang Japon. Sa nagahilapit nga ika-4 nga State of the Nation address ni PBBM, panawagan ng Manang Rose kag Manong Ronilo. Panubo-nuboon maya mga presyo ka mga balaklon para makakuan maknamon eh. Makabulig. Nami tanay kung panabuon niya pagitang gatong eh. Sa para ba nami pagbiyahe namon. Sa palaabuton nga July 28, bantayan ang coverage ang GMA Integrated News sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Malantaw ini sa GMA, GTV, live streams ang GMA Integrated News, GMA Regional TV, kag iban pa nga online platforms. Upod kay Hans Dicianto, John Sala, 1 Western Visayas. Posible nga magsaka ang presyo ng diesel sang 50 centimos kada litro. Samtang magadubo naman sang 10 centimos kada litro ang presyo ng gasolina sa masunod nga semana. Ini makapuso base sa datos ng Oil Company Industries.
posible pa ini nga magbag-o. Igapatuman sa oil companies ang paghulag sa presyo ng gatong sa Martes, July 29 sang aga. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Laptop sang manunudlo sa Bacolod City gingkawat sa sulod sang salakyan. Suspect na dakpan sa isa ka drug bypass operation. Yaring balita nga aton gintutukan, exclusive. Makita sa sining nga Laragway nga buka na ang bintana sa passenger side sang duag itom nga auto nga nakapark sa BS Aquino Drive sa Bacolod City. Ang auto ginaparigyahan sa manunudlo nga si Alias Gideon. Natabuan nga masako kuno ini samtang nagabantay sa amay nga na-admit sa ospital kag nabilin sa auto ang laptop. Wala ko naging mind mga gamit ko kaya syempre emergency si Papa and all that. And muna na, pag-abot ko na to, an hour later, nagbalik ko sa salakyan. And then pagbalik ko, buka na akong salakyan. I panic. Diri kuno nagkuha sa oportunidad ang suspect nga buko na bitana kag kuhaon ng laptop sa sulod sa auto. Sa sining nga mga Laragway halin sa CCTV footage sa palibot, makita ang nakaduag puti nga lalaki nga may ginauyatan nga duag orange nga bayo. Siya ang ginatudlo nga nagkuha sa laptop sa biktima. Wala na kuno natutugan sa biktima ang pagpangita sa suspect bangod ginbawian sa kabuhi ang iya amay. Apang sang damlaglang, nadakpan sa isa ka drug bypass operation ng suspect nga ginkilala kay Alias Evson sa Negros Occidental. Mismong suspect ang nag-ako nga siya ang nagkawas ng laptop sunod sa biktima base sa iya pagpakig-angot sa kapulisan. Kay nadakpan naman nagali before ang kawatan niya ina. And same situation man. Basag kotse, and nakuha ang mga passport, ay wala naman gibayaran, ginuuli na lang na nila. Natigayon nga mabalik sa iya ang laptop nga gipahayag na baligyan sa suspect. Nagpahanungdom naman ang kapulisan sa mga motorista. Situit na sa salakyan nato mismo wala kita sa mga valuables, no? Cellphone, like no cellphone, laptop, bags, no? Kay isa diin kung makita ina. This provide an opportunity for will-be offender to do the act o basag kotse. Dapat i-parking nila sa parking places, designated parking places sa kalugar, kag situit nga makita man nila from time to time, visible ang ila sa lakyan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka mga persona ang arestado sa drug buy-bust operation sa Barangay Boulevard, Molo. Sunod sa kapulisan, 2 ka semana nga ginpaidalom sa monitoring ang subject nga si Alias Brando tubtob nga natigayon nga makatransaksyon sang kapulisan sang July 23. Gindakop man ang live-in partner sini nga si Alias Suzette nga nagdaho sang illegal nga droga sa kapulisan, lakip na ang nagserbe nga lookout nga si Alias Canig, 24 anyos. Mas sobra 500,000 pesos ang balor sang na-recover nga suspected shabu. Naglabot sa 300,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa kapulisan halin sa sling bag sa isa ka 34 anyos nga si Alias Cha. Si Alias Cha ang subject sa drug buy-bust operation sa Punta Taytay, Bacolod City sang Damlaglang. Sunod sa kapulisan, binulan kaging paidalom sa surveillance ang aktibidad ng subject nga nagatrabaho ng utility sa eskwelahan bilang job order sa Bacolod City LGU. Ginatutukan na sa otoridad kung diin posible nagakuha kag nagabalik sa droga ang subject. Wala ini sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Sa monitor regarding sa eskwelahan do wala man sa outside sa mga purok barangay mayara sa nga may tiyanggi man sa do ang husband ga obraman si wala lang kami gikuan pa ma'am nga ana din sudlan niya niyang pagbaligya sa illegal nga droga. Sa dugang nga balita, 21 anyos nga lalaki nga naanod sang baha matapos magpaligo sa suba sa Santa Barbara, Iloilo, padayon pa nga ginapangita. Pamilya sini nagalaom nga makitaan pa nga buhi ang biktima. Si John Sala nakatutok. Nakahibalo nga maglangoy kag masamiman nga nagapaligo sa suba ang 21 anyos nga si Brent gani wala gid naghuna-unang iloy sini nga si Ruesa nga malumos ini sa suba kahapon sang hapon. Naghinagaray nga maligo ang biktima upod ang iya mga abyan sa idalom sang Taytay sa Barangay Buyo sa Santa Barbara, Iloilo. Matapos nga naglumpat ang biktima sa suba, wala na ini makabutwa pa. Posible nga ginanod ini sa mabasko nga daludo sang tubig. Sa karon padayon pa ang search and retrieval operation sa Santa Barbara MDRRMO upod ang iban pa nga mga emergency volunteers kag rescue groups.
Ang Buyo Bridge ang nahamtang sa Aganan River nga padulong sa barangay Hibaw-an, Pavia. Halin kahapon padayon ang pagbantay sa suba sa banwas ang Pavia kung magsampay sa lugar ang biktima. Kahapon may time bakit kami natawag kita ng golden hour. No, so why na natin ang golden hour nga given kita kang time, specific time nga possible pa nga ma-revive if in case nga drown na ang aton nga victim. Nagalaom naman ang pamilya sini nga makitaan pa nila nga buhi si Brain. Manog 24 hours na. So siguro kung kagapon na nakita siya dayon, may possibility pa. Pero siguro kung subong milagro dalaguro. Pero hoping. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ginbawian sa kabuhi ang 29 anyos nga si alias Yorick matapos ginbuno sa mga sospek nga sanday alias Ryan, 19 anyos kag alias Jerome, 18 anyos sa Barangay 5, San Carlos City. Sunod sa kapulisan, nagatambay sa guwas ang ilimnan ng biktima sang gintawag sa mga sospek nga nagatrabaho bilang waiter. Posible nga nalingan sila sa pangayo-kayo sang biktima rason nga ila ini ginbuno. Pareho nga nagainom ang mga sospek sunod sa kapulisan. Ginbawian sang kabuhi ang 40 anyos nga si alias Jan matapos gintiro sa Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Sunod sa kapulisan, pauli na ang biktima halin sa paghampang sang basketball. Sang ginpalapitan, gagintiro sa suspect sang pila ka beses. Kaangtanan sa illegal nga droga ang ginalantaw nga motibo sa pagbatay sa biktima. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, dismayado ang head ng Iloilo City Anti-Smoking Task Force matapos nadakpan ang duha ka nursing students nga nagagamit sang vape sa Iloilo River Esplanade nga sakop sang barangay na Bitazan, La Paz sang Lunes, July 21. Ang duha ka estudyante nga yara na sa legal nga pangidaron, gintikitan ang mga ini sa pag-vape sa pampubliko nga lugar kag ginmultahan sang 1,500 pesos sa first offense. Sunod sa ICAST, gina-expectar kung tani ang mga estudyante sa medical field ang mas nakaintindi sa malaing epekto sang vape sa ikaayong lawas. Ang ila akto ang hindi makabulig sa awareness campaign nga ginahimo sang ICAST batok sa pagpanigarilyo. Ang anti-smoking naton kag anti-vaping hindi lang ni siya panay. It's about health kag futuro naton. Mapusa plano naman sa Santa Barbara Municipal Police Station yung magtukod sa task force nga magatutok sa madugay na nga problema sa drag racing sa mga motor sa highway sakop sa Abunga Banwa. Ini matapos sa gipatawag sang Sangguniang Bayan ang kapulisan na gunistoryahan ng issue. Sunod sa hepe sang Santa Barbara PNP, magkakooperal sila sa mga barangay officials nga nagasakop sa National Highway nga masamigi na hiwatan sang ginaaligar drag racing. Magapakigangot man ang Santa Barbara Police sa kaiping nga police station para madiskusyonan ang mga posibleng solusyon sa problema. Yung matawag naman kita liwat sa coordinating meeting, i-include natin sir ang aton nga mga other units natin sir, no? Aton nga impos, aton nga traffic. Mga kapuso, matapos maglandfall sa bahin sang Pangasinan kag Ilocos Sur, naghinay kag padayon na ang paghulag sang Bagyo Emong pakadto sa extreme northern Luzon. Sa 2 p.m. latest bulletin sang Pag-asa, ulihin na si platan ng sentro sang Bagyo Emong sa coastal waters sang Calayan, Cagayan. Subong nga hapon ukon gabi, posible maglabay malapit sa Babuyan ukon Batanes Islands. Suno sa Pag-asa, mahimo buwas sa aga makagwa na ini sa PAR. Kumpara kahapon kagkainan sang aga, nabuhina ng mga lugar nga yara sa idalom sang wind signal. Signal number 2 kag number 1 na lang inaapang pwede pa magbago sa mga masunod nga inoras kung magpagwa sang bago nga bulletin ang Pag-asa. Kang padayon nga ginabutong ukon ginapabasko sang bagyo ang habagat. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Aklan, Antique kag pila ka bahin sang Negros Island. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Otro love, kasal sa Sipalay City mga puso wala na punggan sang bahakag malain nga panahon. Nakatutok Tesor Dalets.
Pagkatapos gidgunos ang kasal ni May kag Marvin sa simbahan, hinali nga nagbuo ang ulan. Kagang baha, madasig man nga nagsaka. Galing wala sila sa mahimo, kundi magubog padulong sa reception. Sa baylo nga ma-stress, mas nangin masadya pa ang programa. Halin sa couple dance, tuptop sa paghaboy isang bouquet. Ang ila mga bisita, nag-ugyon man kag nag-enjoy sa ulan. Digid namin ang chimpo, tapos gabran out pagit. Okay lang man nga amo to natabo ka, at least gindayan kita. Katabo nga tatlo di ka adlaw nga burn out sa amon. Tapos tinulan ga baha. Yun ano lang gidyapo namon kay tugod sa amon nga pagtulong-anay nga duwa. Ang Iloy sa bride, isa sa mga nagpreparar, nagpasalamat nga natigayon ang kasal. Bising gid siya sir kay pagkatapos sa ila kasal po nag-okay na bala ang chimpo. Nagpasalamat kami maski amo to nga bagyo pero ginsubol ginamon para matapos. Pamatuod ginawag bagyo nga hashtag ready na sa May kag Marvin sa palaabuton pa nga kabudlay nga magatakos sang ila pagigugmaanay. Thas or Dallas? One Western Visayas. Mga kapuso, gindeklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte base sa anunsyo ni Attorney Camille Ting, spokesperson sa Korte Suprema. Dugang pa ni Attorney Ting nga ginbasihan sa ruling sa Korte Suprema nga dapat sundon ang one-year rule kag ang due process sa pagpasaka sa impeachment. Ini nga ruling ang may kaangtanan sa consolidated petition nga ginfile ni Duterte, abogado nga si Israelito Torion, kag iban pa nga nagadusong ay deklarar nga articles of impeachment batok sa iya bilang null and void. Matandaan nga 3 ka impeachment complaints ang ginfile batok kay Duterte sa December 2024 kag tanan konektado sa ginaligar nga misuse of confidential funds. Ang ika-4 nga impeachment complaint nga ginendorso sa masobra sa 1/3 sa mga miyembro sang Kamara kag ginpasa sa Senado. Apang ginklaro sa Korte Suprema nga hindi ini nagapatimaan nga absuelto na si Duterte. Sarang gihapon mapasakaan sang impeachment ang Vice Presidente umpisa sa Pebrero 6 tuig 2026 base sa one-year rule. Mga kapuso, yari ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa pagbalik ni Perena sa Encantadia, manginhanda bala siyang atubangon si Mitena. Pabuligan bala ni Adamo si Perena. Ang pag-atubangay nila bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre, Mondays to Fridays, GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.